Hello mga moms, good morning. It's mag 8 o'clock na and hindi pa tayo mainom pa tayo ng malabdaw na kape. Malabdaw na kape, mag-toothbrush pa ako and then mag-drive na ako. So ngayong umaga is yung first na appointment ko sa antenatal. So prenatal yan siya. First ko yan siya papunta ng Base Hospital. So doon ako sa Base Hospital first time. Kasi yung ginagawa nila dito mga mamis ay pag nabuntis ka, pupunta ka sa, pag alam mong buntis ka, pupunta ka sa doktor mo sa GP. May mga clinic dito na mayroong mga doktor. Tapos pupunta ka doon, i-confirm nila, tapos ano ng mga test sa'yo, mag-blood test, yun talaga mga lab test talaga, mag-lab test yan sila para ma-confirm talaga yung pregnancy. Tapos pagkatapos niyan ay magpaano yan sila ng mga ultrasound, mga ilang beses din yan siguro mga ultrasound. Sa akin 2 beses ako na ultrasound sa clinic. Tapos isa doon sa emergency kasi nga na emergency ako sa hospital. So 3 yun. And then pang-4 yung galing sa GP ko naman. Ito yung nalaman namin kung ano yung gender ng baby. Pagkatapos niyan, i-forward yung mga records mo doon sa Base Hospital at doon ka na magpupunta. So, itong first appointment ko na to is hindi ako yung nag-appointment, sila yung nag-appointment. So, sila yung tumatawag sa akin. Ganun yan dito mga mamis. Napaka-importante dito sa kanila. Pag nagbuntis ka, minomonitor kaya talaga nila. Lalo na pag mayroong problema, mayroon silang nakitang something sa pagbubuntis mo, o mayroon kang diabetes, sa pagbubuntis mo. Naku mga mamis, monitor yan dito sa Australia. Kaya napakaswerte namin dito pagdating sa ganyan. Sila yung tatawag sa iyo, sila yung of course, tatanungin kanila kung available ka ba nung ganung mga time or hindi, or mga oras ganyan. So mag-a-adjust din naman sila sa iyo sa kung ano yung available mo. So hello, nandito na ako. Kauwi na ako galing sa antenatal ko or prenatal dito sa Australia. So ito yung first ko na antenatal sa pagbubuntis na to, pero ang dami ko ng antenatal kasi nga pangatlong baby ko na to dito sa Australia. So ito yung matatanggap mo pag nagpa-antenatal ka. Ito yung blue book na tinatawag nila. Mayroon tong nakalagay na personal pregnancy health record. So, ito yung Queensland Health kasi nasa Queensland naman kami. So, hindi ko alam kung ano yung nakalagay pag nasa ibang state ka. Pero sa kami, nasa Queensland kami. So, ano bang ginagawa pag first antenatal? So, una ay kinukuha nila yung lahat ng details mo, tapos lahat ng health record mo, tapos yung mga previous record mo. Ako mayroon na ako maraming record doon sa kanila kasi siyempre pangatlong baby ko na nga to dito sa Australia. So marami na ako. And then sa partner mo, tatanungin nila, same partner pa ba or hindi, ganyan. Tapos kukunan kanila ng blood test. Tapos i-measure nila yung tummy mo. Tapos i-ano nila yung heartbeat ni baby, kung normal ba, kung saan yung heartbeat niya, ganyan. Ano pa ba? So yes nga, yun, may mga sign ka na mga documents na ito nagpapahintulot na gagawin nila kung mga anak ka, ganun. So hindi ko alam sa iba ha, basta ito yung na-experience ko today. Ito din yung na-experience ko dati. And they are very accommodating mga moms, yung mga midwife. So, ngayong araw na to ay nakausap ko yung midwife. So, wala akong, and then, nakausap ko din yung, dietitian. So, yung dietitian, kasi alam nila sa record ko dati na mayroon akong diabetic before. Kaya, yan, mayroon akong nakakausap. Pero, wala pa naman silang nakita sa blood test ko. So, 2 beses na ako nag-blood test. Wala pa naman silang nakikitang
ah, problema sa dugo ko. Pero binigyan pa rin ako nila na papers ulit para sa blood test ulit. So magba-blood test ako next week para sa aking ano tawag doon, sa aking glucose, sa aking sugar. Yon, inaanuhan talaga nila yan. Alam mo yun, sinusundan nila yan sa pregnancy ko kasi alam nila, previous pregnancy ko is mayroon talaga akong um, uh, glucose problem or sugar problem, which is nag-insulin nga ako kay Noah. And then, mayroon din sila ditong pinapa-answeran sa yung mga moms. Dalawa yun. Hindi ko lang maalala kung ano yung, basta yung isa, hindi ko maalala kung ano yung pangalan ng documents. Basta yung mga documents na yun or mga papers na yun. Basta yung isa, ang alam ko, para malaman nila kung may kailangan mo ng support from sa kanila or need mo ng counseling, mga ganyan. So, yung isa is, ano tawag doon, inaano nila kung mayroon kang depression, kaya okay ba yung pagbubuntis mo, okay ba yung mind mo, yan, kasi may nakalagay, isa sa mga question doon na hini-hurt mo ba yung mind mo, hini-hurt mo ba yung sarili mo, ganyan, nag-iisip ka ba na i-hurt mo yung sarili mo, yung ganyan ba habang nagbubuntis ka, ganon siya, ganon yung mga question doon. And then, which is malalaman nila, by answering it, malalaman nila, kasi medyo complicated yung pag-answer doon eh, kaya mapaisip ka talaga, so kung hindi ko, wala ka talaga sa isip, parang ano, ang galing ko nga daw eh, doon sa mga answer. But I'm happy naman. Sa pangalawa naman is, ano yun siya, pang support din naman yun siya about sa partner mo, sa family mo, if happy ka sa family mo, happy ka sa partner mo, hindi ka ba sinasaktan, kaya mo bang i-take good care yung baby, kailangan mo ba ng support, ganun sila. So, nagpapahiwatig yun sila mga mamis na kailangan na aware sila sa mga ano ba, yung mga mind or mga nangyayari, yung gusto nilang malaman yung ano yung mga iniisip mo habang nagbubuntis ka. So, importante yan sa kanila kasi kailangan mo talaga ng support system. So, yung pangalawa is para sa family yun. Parang, if you were happy sa family mo, happy ka ba sa partner mo, mayroon bang nagsusupport sa iyo or kailangan mo ba ng support? Um, mayroon ka bang mayroon bang nagte-trigger sa isip mo or nagregrets ka ba? Mayroon bang finances na problem? Yung mga ganun siya. Ganun yung mga question. Pero alam ko naman na I'm happy, we are happy kahit simple lang naman yung life namin but we are happy mga mamis. I don't think I can mayroon pa ako mahihiling kay Dudong Scott kasi si Dudong Scott is napaka-supportive at napakabait naman talaga na partner para sa akin ha, napakasipag, napakabait. Tsaka hindi niya ako pag pinabayaan pagdating sa mga bata, talaga napaka-supportive niya yan. So yan yung mga requirement, yun yung mga ano, ano mo pag nandoon. So medyo matagal yung first antenatal mo kasi nga marami silang mga gagawin sa iyo at marami silang mga form na pipilapan. Medyo madali nga siguro yung sa akin kasi syempre meron na silang previous na mga record sa akin. So yan, and then pagkatapos niyan, bibigyan ka nila ng ganito kung o kailangan mo ng blood test ulit or kailangan mo ng kung ano-ano pa. So, nung sinabi ko dati, mayroon akong UTI, 'di ba? Mayroon nagka-UTI ako kaya na emergency ako. So nagka-UTI ako, so pinalo up nila, pinaihi na ala ako. And then thanks God wala na yung UTI ko. So clear na yung ihi ko. Na-advise nilang nila na mag-inom ako ng tubig. And of course, tinanong nila kung ano yung mga ininom kong vitamins. So ang alam may tatlo akong iniinom na vitamins, isang folic acid, isang pang-pregnant talaga siya na vitamins, and then breastfeeding, which is ano na siya, isang tablet na siya, and then pangalawa is iron. So yung iron na yan is that mga 3 weeks pa lang yan siyang ininom. Pero yung folic acid, simula nang nagbuntis ako,
hanggang ngayon, uminom ako ng folic acid. So, yan lang mga mami. Sana ay meron kayong natutunan dito sa Australia. Ganyan po tayo dito at kung nagtanong kayo kung may binabayaran, wala po kaming binabayaran. Wala akong binabayaran papunta. So, ang um, prenatal o antenatal na ginagawa namin ay hindi po sa mga clinic, doon po sa hospital mangyayari. So, mayroon po silang area doon na puro sa mga buntis lang na na area. So, doon ka pupunta, hindi doon sa clinic. Pero, before sa pregnancy, syempre, pupunta ka dito sa mga doktor dito, sa local doctor namin dito. Tapos, i-forward ka nila doon. So, yan lang. Thank you for watching. This is Mami Mercy. Sana ay mayroon kayong natutunan. Take good care of everybody. Take good care of yourself. Bye!